Hindi ko gets why they get so many godmoms. Totoo yan. Kasi sa Pinoy, padamihan eh. Oh. Kasi nga, mostly pera-pera. O sabi niya, it's only supposed to be 1 or 2, correct? Kasi yun lang kakayanin mo, di ba? Na i-take in. Pinoys are the only ones who get so many for the gifts, I guess. Yes. Yes. Nagpapasponsor ng photo booth kapag birthday. O yan, di ba? Pera-pera yan. O ninong-ninang, ikaw mag-sponsor ng ganito. Sagot mo na yung birthday cake. Ngayon, digital na ang pamamasko, send through GCash. Aba, parang no choice ka na kung ano talagang gusto mo ibigay. Imbis na gamit, o minsan sabihin na, ikaw magbayad ng tablet ng anak ko, o ikaw magbayad ng lechon, o ikaw i-GCash mo na lang, o ganun. At the heart of it, ano bang paniwala mo? Kami, ang paniwala namin, tsaka yung mga married mentors namin, ang pagnininong-ninang hindi pera. It's not about money. It's about paggagabay. Pag may problema yung tao, nakakalapit ba sila sa amin? Tapos pag kami, nasabi namin yung advice namin, tatanggapin ba nung taong humihingi? Right. Ganon. Yun ang pagnininong-ninang sa amin. Ngayon, if ang pagnininong-ninang para sa ibang tao ay pera-pera lang para makabawi sa wedding, ng gasto sa wedding, or pag sa Christmas maraming makukubra para sa anak, makukubra kasi ano yan eh, kubrahan time yan. Magluminya ka na, humingi ka na ng aginaldo, ganun. So if it's about money, di yun ang pananaw mo, pera-pera lang siya. Just continue the Philippine culture. Pero yun nga, kung gusto mo na meron kang mapagsabihan or yung anak mo may mapapagsabihan pag nagka-problema, then choose your ninong-ninang, hindi lang dahil sa pera.